So nagpapatuloy yung kanilang operasyon doon sa basement mismo. Since last night, madaling araw hanggang ngayon. At kung andyan pa rin at hindi pa rin makakapasok ang sino man, so malinaw na naman ito na paglabag sa kanila dito sa kautusan ng RTC, ng jackhammer. May naririnig ba tayo mula sa labas pag dadaan ka rin sa loob? Sa Cathedral, Admar. Kasama ko si Attorney Torion para kasi hindi ako once lumabas ka yesterday, Jay, before the yung bago dumating yung Rita Pamparo, kapag lumabas ka sa gate, hindi ka makakapasok. So nung lumabas ako sa Emerald Gate, I was trying to get inside. Hindi na talaga ako kasi kahit yung abogado. So hinintay namin si Attorney Torion dumating kasama yung sheriff doon sa Gate 18. Pero nagkataka kami, ako taga dito sa loob ng KOJC compound, hindi pinapasok. Tapos, I forgot na yung taga TV5 na reporter. Yan. Si Gretchen Ho. Si Gretchen Ho at ang kanyang cameraman, pinapasok, Jade. Yun nga ang tanong ko kanina. Oo, ang sabi ko nga kanina, bakit yung ibang media pinapasok tapos kayo wala? Hindi lang iba, no. Si Gretchen Ho lang ang pinapasok at yung cameraman. Sa cathedral yan? Ang police ang nag-assist sa kanila para makapasok doon sa ating room. Kaya nag-report ko siya na exclusive. No? Pero alam mo, dapat ka dumaan sila sa KOJC, hindi sa police. Kasi hindi naman pag-aari ng police ang KOJC para pahintulutan si Gretchen Ho na makapasok. Anyway, andyan pa siya. Nakapasok rin naman ng media, Jade. Nakapasok rin naman ng media nung dumating si Attorney Torion at ang sheriff. Hana. Ano ba kailangan ko tawagan si Torre bago tayo makapasok si Attorney Torion? Hana. Kasi ito pa, Jade, mayroong naamoy ang ating mga workers dito. Kasi marami tayong mga workers na galing sa abroad, di ba? And they are very familiar sa scent ng mga taong gumagamit ng marijuana. Kasi common yan sa abroad, especially sa US jail. Alam mo yan. Tumagal ka sa US, di ba? Alam mo yung amoy ng taong gumagamit ng marijuana. I think 2 or 3 staff na dumating kayo ng madaling araw, amoy na gumagamit ng marijuana, G. And then, ito lang yung nakaka-disappoint, Shade. Kasi sa police, if it's true and if it's confirmed na gumagamit sila ng marijuana and then pumapasok sila dito na bangag. And then meron kami nahuli dito, Jade, na gumagamit ng rugby. Anong klase mga police meron tayo? At gumagamit ng illegal na gumagamit ng mga substance or na nakaka-addict. Meron tayong addict na police, Jade. Anong klaseng police meron tayo? Grabe, hindi ano? May mga gumagamit pa niyan. Pero yung tanong ko kanina, Hana, yung ilang media na pinapapasok, nandyan pa rin ba? Nananatili? Nasa vicinity sila. Kung may chance lang naman na si Attorney Torion na magpapa-interview, saka na-interview naman kasi nila si Attorney Torion. But for now, lahat ng mga interviews ng mga KOJC officials, kinukursan lang nila sa SMNI. Pero ito, Hana, linawin ko lang, yung cathedral lamang yung pinalilibutan nitong mga kapulisan so far sa lahat ng mga buildings dyan sa KOJC Religious Compound. For now, Jade, dyan sa nakatutukayan. But when we talk about inside the compound, nandyan pa rin ang presence ng mga police. Nasa hangar, nasa Kingdom, nasa Bermuda Grass, nasa Ricorona Park. They're everywhere. They're still everywhere, Jade. Pero yung access, ma-access ng mga missionary workers, ang hindi lang ma-access, itong cathedral. Yan ang malinaw. Ang cathedral, at gano'n din sa basement ng JMC. So nagpapatuloy yung kanilang operasyon doon sa basement mismo. Since last night, madaling araw hanggang ngayon. Ayan, partner Hana, si partner Admar para sa mga karagdag katanungan. Partner Hana, yung barricade na ipinatupad dyan sa KOJC, tingin nila hindi yun barikada? Sa tingin ko. Yung human barricade kasi ang nakasulat kasi dito sa utos ng RTC, all form. Lahat ng uri, lahat ng forma ng barikada dapat tanggalin.
Eh kung nandyan sila, baka ang iniisip kasi nila, naglagay ba ng mga bakal, harang, pero all form eh. So kabilang na dito yung human na barricade. At kung andyan pa rin at hindi pa rin makakapasok ang sino man, so malinaw na naman ito na paglabag sa kanila dito sa kautusan ng RTC. Oo. Yan, I say, they're really defying the order. Yan ang malinaw. For me, ha? Kasi, kung hindi nila they're still obsessed on the idea na nandito talaga sa compound, particularly Admar, sa ilalim ng ng cathedral at ang JFC. The idea is outrageous for us, pero kaya natin sino mapapayati at the end of the day. Oo nga eh, kasi ang alam ko, una talagang na-construct yung cathedral na yan. Di ba? Bago pa itong JMC. So kung may plano talaga, di matagal nang di ba? So kumbaga kung sabay man, dapat kasi sabay ang pagkakagawa. Pero hindi nga, di ba? Nauna yung cathedral, kung gagawa ka man ng plano, matinding plano. So, well, ano na nila yan? Kumbaga, dyan na lang sila mabubulaga. Pero ito na lang, kasi hindi kayo nakakapasok. Meron bang naririnig mula sa labas, sa mga aktibidad sa loob? Like, meron bang drilling? Meron bang posibleng mga aktibidad? Like, gumagamit ng jackhammer? May naririnig ba tayo mula sa labas pag dadaan ka rin sa loob? Sa cathedral, Admar, wala pa dong drilling na nangyayari. Okay. Kasi as of kaninang madaling araw, yung mga bagong devices na pinapasok nila, yun ang pinapataw nila sa floor ng cathedral na nakita natin. Sa monitoring na ginagawa natin, As in, alam mo, Admar, pag ganito ka, halos wala kang tulog. Kasi monitor mo kung ano mga nangyayari sa loob ng cathedral. Napaka-outrageous talaga. Gamit nilang equipment nila na tinatapat dun sa flooring ng cathedral. At yun nga eh. hinahabol-habol nila kung nasa. I mean, ginagawa nila ng katatawanan ng mga sarili nila. I don't know bakit hindi pa nila nare-realize yan, Admar. Oo. And maliban dito, nagtataka tayo kasi sinasabi nila may heartbeat silang na-monitor sa JMC, tapos doon sila sa cathedral nagsusuyod, no? Doon sa kanilang doon sa JMC. Kasi yung makasamahan natin sa SMNI, yung office natin sa SMNI, malapit doon, di ba? Doon sa may JMC area mismo. At naramdaman nila yung drilling na mga around 3 or 4 a.m. yesterday. Doon sa JMC, I'm not sure kung jackhammer ba yun o drill ba yung ginagamit nila. Basta may naririnig silang ganon. Pero wala pang information sa development noon kasi kung sinasabi nyong kaninang madaling araw, mahaba-haba na yun, siguro kung magdidrill ka simula nung oras na yun, makikita mo na talaga kung ano yung magiging resulta ng kanilang pagdidrill, di ba? Kung meron talagang compartment doon at kung nakakatiyak talaga na merong compartment doon na pinagtataguan. Meron kasi silang sinasabi bunker eh. Admar, kung nakita na nila yung bunker sa JMC, hindi na dapat sila nag-exert ng efforts sa cathedral. Kasi parang sinasabi yata nila na siguro mayroon silang paniniwala na konektado ito, may bunker papunta doon. Tama ba? Yes. Oo, yung talagang paniwala nila. Ang layo kaya ng Jade. Kaya doon sa JMC lobby. Oo, kaya nga nagtaka ako kasi ang heartbeat na monitor down nila, kasi nakita ko rin yung isang live sabi ko isa ito sa mga nagsasabi, nagtuturo siguro. Yung sabi, ang heartbeat nasa JMC pero nandun sila naghahanap sa mismong cathedral. So, hindi na tama. Pero meron ding nabanggit si Attorney Torion na minsan, di ko alam kung personal niyang nasaksihan o ng kanyang mga abogado na tinest, yung pag-check pala doon sa yun nga, yung palaka at lang pala na heartbeat yung na monitor. Kumbaga, tinest nila na nandun actual para at least malaman din natin kung gaano ka-credible itong device na ito. Yun pala yung naging resulta. So, bakit pa sila gagamit? Paniwalang-paniwala sila dito sa kanilang mga equipment. Pero hanggang sa kasalukuyan, kasi itong heartbeat, itong sensor na ito, matagal na itong nababanggit ni Torre na gagamitin. Pero since then, wala pang resulta doon sa kanilang paghahanap. Wala.
Wala talaga, Jade, wala. At Admar, wala talaga. Yun nga ginagawa na silang katatawanan sa social media talaga. Even na our lawmakers, diba, yung mga senador, nag-react na rin sa mga pinagagawa nila. Tama. Kasi nabanggit ni Senador Coco ng implementation ng alias warrant or warrant of arrest. Kapag nakita mo siya, no, ng mga otoridad, pwede mo siyang hulihin. Pero yung nakita mo yung target mo or subject ng warrant of arrest mo, kaiba yun pag meron kang na-monitor na heartbeat. Kasi hindi mo alam kung siya ba yun. Diba? So, yung implementation ng warrant, doon sila nagtatanong dahil iba na. Kumbaga, merong arrest warrant existing at kung makita mo man siya na talagang pinaniniwalaan mo na nandun talaga siya, it's either merong kung surveillance, nakunan ng telescope mo, kumbaga may sapat ka na dahilan. Pero heartbeat lang, hindi mo maituturing. Sabi nga ni suspicion lang yun na nandun siya. Hindi talaga yung kapanipaniwalang andun siya. Well, tinugma-tugma ko, yung sinabi ni Attorney Torrio na palaka lang pala daw yung na-monitor. So, kumbaga, suspicion nga. Hindi nga talaga parang konkreto na magsasabi na ito talaga yung kanilang hinahanap. Exactly. Alam mo, minsan, nade-degrade yung purpose ng mga equipment na ginagamit nila. Kasi diba, like, kung inuulit-ulit na ito yung nag-live ako, yung equipment kasi is, dapat ginagamit yun for humanitarian purpose to save someone na natabunan ng rubble, kung ikaw ay kung nagkaroon ng mga earthquake ba or whatever na situation na matabunan ng gumuhong lupa ba or gumuho na building o bahay para malaman na maisalba kung may buhay pa nga dun sa loob. Yan sila kami for para tugisan si Pastor. Di ba Admar? Nade-degrade yung purpose ng mga equipment na yun kasi ginagawa siyang katawanan. Okay, so nakakonsentrate na ngayon sila dyan sa Cathedral at sa JMC. Now ngayon, wala silang operation or paghahanap na doon sa Kingdom. Tapos na sila doon, tama po ba? Oo, napagod na nga sila Wala kaya aircon doon sa loob, Jade. Tama, ang init-init nga doon. Tapos balik-balik sila doon sa basement. Yung sinasabi nga. Okay lang yung weather. Pero makikita mo kasi klaro kasi yung sa pinaka-ground ng Kingdom. Tapos na yun, napakalaki kaya. 77,000 seating capacity. Sige, lakarin mo yun. Ginamit nila yung equipment doon. So tapos na sila doon. How about doon sa hangar? Pwede nang makapasok ang sino man doon? Wala nang barikada? May mga pulis pa rin doon. Andun pa rin sila kung ikaw na dito sa loob, mararamdaman mo talaga na nandyan pa rin ang police. Which is, para sa akin, napakalabag doon sa Greater Amparo, na natanggap natin. Kasi yun nga the mere presence of the police, para sa atin, they are threat to the life, liberty, and security sa lahat ng mga missionary workers. So, think may namatay na, Admar, because sa marami sa pagpasok na dito sa atin. And not also that, yung mga, Admar, wala na muna, hindi na muna natin nilagay dito sa compound, yung mga kabataan natin na nagkaroon ng panic attack, anxiety attack. Kasi